Breaking news, Zaldico, balak yariin. Naku po, mga banateros, mukhang hindi simpleng pagkahuli lang kay Zaldico ang istoryang ito. Dahil habang nasa kustodya siya, lalong lumalakas ang bulong-bulungan na baka may gustong mauna siyang patahimikin bago pa siya tuluyang makapagsalita at magbulgar. At ang pinakamatindi nito, si Zaldico mismo noon na nagsabi na baka siya ay yariin bago pa niya mailabas ang buong katotohanan. Kaya ang tanong ng bayan nga dito, bakit parang may nagmamadali na iuwi siya? Bakit parang mas gustong mapauwi agad ang tao kaysa maprotektahan at makapagsalita ng maayos? Naku po. At mga kababayan, dito lalo umiinit ang eksena dahil kung totoo na nagsisimula ng manginig ang ilang malalaking pangalan na sinangkot ni Zaldico, posible kayang may ex-deal na inahahanda kapalit ng kanyang pagtatahimik? Nako. O mas malala, baka may mga gustong unahan ang lahat para hindi na siya makarating sa puntong makakapagsiwalat. Nako. Kaya mga banateros, meron tayong sasabihing mga kwento at sikreto. Panoorin ninyo hanggang dulo ha. Dahil hihimayin natin ngayon kung bakit maraming naniniwala na ang laban dito ay hindi lang tungkol sa pagkahuli, kundi tungkol sa kung sinong unang mapapatahimik. Nako. Alam nyo ha, ito po ay mainit na usapin ngayon. At ako po, inoobserbahan ko yung mga reaksyon mula sa mga politiko, sa mga gustong maging presidente, at kung sino-sino pa. Tila atat na silang pauwiin si Zaldico. Tila bagang atat na silang makuha si Zaldico. Ano kaya ang gagawin nila sa kanya? Kung ako ang tatanungin nyo, mamaya ako sasabihin ang gusto kong mangyari. Unya ako sasabihin po. Ano? Mamaya na, relax lang kayo. Kayo naman, oh. Masyado naman kayo mainit, nagsisimula pa lang tayo. Hindi kasi mga kababayan, na lagi niyong tatandaan po na itong mga nangyayari sa ating bansa, ito ay lahat may relationship sa 2028 election. Tandaan niya, as a matter of fact, yung iskandalo na kinasangkutan ni Zaldico, tandaan ninyo, yung pera doon ginamit during the campaign, 2025 election. Alam natin na hindi pa nauubos yun at gagamitin pa yan sa 2028. Nasa ng pera? Bilyon-bilyon ang nawala. Hindi lamang po patungkol kay Zaldico ito ha. Yung entire scandal ng flood control. Lahat ito para sa mga kampanya sa 2025 at itong darating na 2028. At kitang-kita naman natin na yung mga diversion na ginagawa ay para talaga malihis sa tunay na salarin. Kaya alam mo, meron nga ako nabasa Meron na si Mike Defensor, sabi niya, protect Zaldico. Ako ayoko. Hindi naman, kayo naman. Ang akin, para sa akin meron ako mas magandang suggestion. Unya-unya natin na i-discuss yung ating suggestion. Dahil alam nyo, sa totoo lang po mga kababayan, delicates itong pangyayaring ito. Dahil alam natin, ito yung meron talagang direktang kaalaman. Nagtataka nga ako Atat na atat silang pauwiin si Zaldico para daw ma-prosecute, mahatulan, at kinukundi na nila ngayon. Pero wag niyo kakalimutan na meron siyang mga tauhan na inutusan. At itong mga inutusan niyang tauhan, nagsalita na. Anong ginawa? Binaliwala ng gobyernong ito.
yung 18 na dating security ni Zaldico na mismong inutusan niya, alam nyo mga kababayan, hindi nga nila pinakinggan eh. Nung ang tinuturo na nakasangkot ay walang iba kundi ang presidente at si Romualdez. Hindi nila pinakinggan. Sa tingin ninyo, pakikinggan nila si Zaldico? Pag tinuro niya na si Marcos? I doubt. O bakit sila atat na atat pa uwiin? Your guess is good as mine. Dahil nagsiwalat na siya eh. Hindi naman siya pinakinggan. Nagsiwalat na yung mga inutusan niya, hindi rin sila pinakinggan. Pero atat na atat sila, na kesyo iimbitahan pa daw sa Blue Ribbon. Abay, gago pala. Sorry. Abay, siraulo pala kayo eh. Yun yung nandito na inutusan mismo ni Zaldico, hindi nyo nga inimbitahan eh. Tapos sasabihin nyo nga, imbitahan namin si Zaldico. Ano kalokohan yan? Huwag nyo kaming pinaglululoko. Diba? Kung kayo luko-luko, kami hindi. Hindi, isipin nyo na maigi yan mga kababayan ha. Kasi, ewan ko, ako ay tinitingnan ko lang kasi yung mga kasaysayan. Okay. Eto, pakinggan natin yung ano ba nangyari dito kay Zaldico? Who is Zaldico? Pakinggan natin. Nahuli na rin sa wakas si dating Congressman Zaldico pero hindi po sa paraan na inaasahan ng marami. Sa matagal na panahon, inisip kasi ng marami na ang International Criminal Police Organization or Interpol ang kukuha sa kanya gamit po ang isang red notice gaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Inisip naman ng iba na hindi madaling makuha si Zaldico dahil meron na raw siyang tinatawag na Portuguese Golden Passport na binibigay doon ng Portugal sa mga banyagang nag-i-invest sa kanilang bansa. Kagabi, inanunsyo ng Pangulong Marcos na nahuli si Ko sa siyudad ng Prague, ang kabisera ng bansang Czech Republic o kung tawagin natin dati ay ang Czechoslovakia. At malinaw sa pahayag ng Pangulo na hindi po Interpol ang nakakuha kay Zaldico. Sa halip, inaresto si Zaldico dahil wala siyang travel documents. Ayun. Sa madaling sabi, wala po siyang valid passport, maging Philippine o Portuguese. Pero ang tanong, bakit masyadong bida-bida na naman si John Vic Remulla? Siya kagad na nagpa-interview nung umaga. Kahapon. Nung nahuli nung gabi, nung na-confirm nung gabi, umagang-umaga, unang balita, nagpa-interview kagad siya. Nakakala mo siya may kagagawan kung bakit nahuli si Zaldico. Yan yung mga katangian ng mga politiko na nakakasawa na, yung mga style Ontiveros, yung mga credit grabber, style Robredo, style John Vic Remulla. Yung mga credit grabber, nakala mo silang dahilan ng pagkahuli. Hindi ho. Nahuli dahil walang passport na dala-dala. Mga kababayan, tandaan ninyo ha, kahit ordinaryong tao, pag hindi mo dala-dala ang passport mo, tapos yung pumasok siya sa isang bansa na hindi niya dala yung passport, sa tingin nyo, hindi kayo huhulihin kung kahit ordinaryong tao kayo? Huhulihin kayo for sure. Tama, mali? Kaya siya hinuli. Hindi dahil sa effort ng gobyerno natin. Ngayon, tila, kasi pinapakita ko sa inyo yung konteksto. Ngayon, tila, sinasabi nila na parang, kita nyo na, may effort kami ha, na sugpuin ang salarin sa flood control. Pero wait, hindi kayo may kagagawa ng pagkahuli. Ano palang nangyari sa mahiwagang Golden Passport na binigay daw ng Portugal? Misconception po kasi yan. Wala naman talagang Golden Passport ang Portugal. Ang meron po sila ay Golden Visa. Gaya po ng ilan pa mga EU countries, ang Portugal ay nagbibigay ng tinatawag niyang Residence Permit for Investment Activity or ARI permit sa mga piling foreign investors. Ito mag-invest nga ako dyan nang magkaroon ako ng Golden Visa.
pong Golden Visa Program kung tawagin, nagsimula noon pang 2013. Nagbibigay po ito ng permanent residency sa mga banyaga na mag-invest ng kalahating milyong euros sa Portugal. Magkano ba yung kalating milyong euros? Kaya ko ba yun? Ay, hindi pa. Sorry naman. Kala ko kalahating milyong pesos lang. Pwede tayo dyan. Maging sa investment funds or new businesses o dati sa real estate. Magmula po noong 2013, 40,000 banyaga na ang nabigyan itong Portuguese Golden Visa. At kung meron ka nito, pwede kang mabuhay, magtrabaho o mag-aral sa Portugal. At pwede ka rin bumiyahe sa ibang bansa na kasama doon sa EU or European Union ng walang Schengen visa. Dahil nga, meron ka ng Portuguese Golden Visa at ang Portugal, siyempre, bahagi po ng EU. Ang Yun. suspetsa ngayon ng marami, ito talaga ang nakuha ni Zaldico, isa pong Portuguese Golden Visa. Pero ito nga, kung meron na siyang Portuguese Golden Visa, bakit pa rin siya dinampot sa Czech Republic dahil sa kawalan ng travel documents? Maring ito po ang dahilan. Ang anumang visa ay may visa lamang kung meron ka pang passport. Sa madaling salita, kahit isang katerba ang iyong visa, kung kansilado naman ang iyong passport, hindi ka rin makakausad. Sa kaso po ni Zaldico, ang kanyang Philippine passport kansilado na mula pa noong nakarang Disyembre dahil sa kinakaharap niyang kaso ng korupsyon. Kung ganon, kahit may Portuguese Golden Visa siya, katumbas lamang po ito ng tanso kung walang kadikit na valid Philippine Ayun. passport. Mga kapatid, Tanso, aba. Yung mga followers ni Marcos. Kamusta na mga tanso? Hindi, pero eto pansinin ninyo. Bakit tila atat na atat silang pauwiin? Hindi pagmasdan ninyo ito. Yan. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Yan pinamamadali. Bakit? Wag niyo namang wag naman sanang maging Ninoy part 2 to Hindi naman magkakaroon ng revolusyon kung ito matigok. Pero wag naman ganun. Hindi naman tama yun. Ako, ang suggestion ko, mamaya ko nasasabihin. Pero para sa akin, bakit nagmamadali? Nagsalita naman na siya. Sinabi na niya yung salarin. Meron ding collaborating statement ang mga inutusan niya. Ibig sabihin, talagang nagtutugma-tugma ang ebidensya. Hindi naman ninyo pinakinggan. Tapos ngayon mamadaliin yung umuwi. Bakit? Makikipag-ex-deal kayo? Aaregluhin ninyo? Wag nyo na ako ituro areglado na yan. Ganon? Tapos, siya hindi magiging O baka naman gagawin ninyong state witness na naman yan, katulad nung pautot ni Bernardo. Di ba? Gagawin yung state witness yan, tapos ang ituturo lang si Romuald. Ako kasi hindi ako papayag. Hindi ako satisfied na ibigay ang ulo ni Romualdez. Ibig sabihin ng ibigay ulo, hindi pugutan Nililinaw natin kasi daming tanga dyan Hindi gano'n. Ang ibig ko sabihin, para bagang sasabihin mo na, ituro mo si Romualdez, basta iwas mo na ako iwas na si Marcos. Ganun ba ang inyong plano? Ilaglag na si Romualdez? Ako hindi ko papayag sa ganun. Kasi again, di ba, sabi nga nila, hindi makakagalaw si Zaldico nang hindi gumagalaw ang speaker. Pero ang speaker, hindi rin niya makakagalaw kung walang presidente.